Ang restaurant na pinili ni Jason ay magarbo. Ang tema ng kulay ay simple, ngunit sopistikado. Ang itim na marmol ay nangunguna sa mga mesa, kung saan pinakintab sa pagiging perpekto. Pagpasok nila, ay hawak ni Ellie ang kamay ni Catherine. Naramdaman ni Catherine ang init mula sa likod niya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman na si Jason iyon. Sinalubong sila ng waitress sa front door at nagliwanag ang mukha nito nang makita si Jason. Ang ngiti nito ay nakaplaster sa mukha habang nakatingin kina Catherine at Ellie. Mr. and Mrs. Sanders, natutuwa akong maging server niyo ngayong gabi. Meron akong pinakamagandang mesang nakalaan para sa inyo. Mangyaring sundan niyo lang po ako at ipapakita ko sa inyo ngayon. Sinundan ng 3 ang waitress sa loob ng restaurant na puno ng mga tao na abala sa pakikipag-usap sa maliit na veranda. Pribado ang isang mesa na inihanda para sa 3 tao. Ang balkonahe ay madilim na naiilawan ng mga kandila kung saan nakakalat sa paligid upang magbigay ng magarbo at romantikong aura. Tumakbo si Ellie sa lamesa at umakyat sa upuan habang humahagik-hik si Jason na may hawak na upuan para maupo si Catherine. Ngumiti si Catherine dito na parang nahihiya. Ang ngiti ni Jason ay napuno ng labis na kaligayahan. Halos hindi makapaniwala si Catherine na nakaupo siya sa tabi ng isang lalaki na ilang araw lamang ang nakalipas ay may mga mata na puno ng sakit. Kagabi ay sinabi ni Ellie kay Catherine kung gaano niya kagusto ang kanyang daddy. Nagtanong ito ng mga kung ano-anong tanong at nahirapan si Catherine na sagutin ang mga tanong ng kanyang anak. Ayaw niyang ma-disappoint si Ellie sa mga sagot niya. Hindi makapaniwala si Jason na pumayag si Catherine sa dinner ngayong gabi. Ang katotohanan ito ay ang kanilang unang family outing na naging mas espesyal ngayong gabi. Ngumiti si Ellie, kaya napangiti si Jason. Ito ang kanyang maliit na prinsesa. Isang maliit na bundle na ginawa niya at ng babaeng mahal niya. Bumalik ang waitress para kunin ang mga order. Taas-baba ang tingin ni Catherine sa magagarang pagkain na inaalok. Naalala niyang pumunta siya dito kasama si Jason noong una silang mag-date. Si Jason ang palaging nag-o-order para sa kanya. Si Jason ay masyadong mabilis. Kaya nitong basahin ang menu ng kalahating oras. Habang siya naman ay hindi pa rin alam ang gusto niya. Tumingin siya sa menu na kay Jason at naramdaman niyang namumula ang pisngi niya. Habang nakikipagtitigan dito, ito ang eksaktong naramdaman niya. Tulad ng una nilang date. Ito ay kaakit-akit at gwapo. Habang siya naman ay namumula at gulong-gulo. Lumapit ang waitress na dala ang notebook para kunin ang order nila. Tumikhim si Jason at nagsalita. Siya na ang nag-order para sa kanilang lahat. At naramdaman ni Catherine ang wave ng relief na bumalot sa kanya. Ang pag-order ay palaging nakaka-stress para sa kanya sa ilang kadahilanan. Umalis ang waitress at naiwang silang 3 sa balcony. Well, sinabi mo ba kay Ellie ang tungkol sa mga plano natin? Biglang nagsalita si Jason na ikinagulat ni Catherine. Nagsalubong ang mga kilay ni Catherine at napansin ito ni Jason. Alam mo namang lilipat na kayo sa bahay, di ba? Paglilinaw ni Jason habang nakataas ang mga kilay. Nagsimulang pumalakpak si Ellie at excited na tumayo sa upuan. Yes, mommy please. Tuwang-tuwang bulalas nito. Tiningnan ni Catherine ng masama si Jason. Alam niyang sinadya ni Jason na sabihin ito sa harap ni Ellie. Hindi makatanggi si Catherine sa kanyang mahal na anak. Tumingin sa kanya si Ellie na may nagmamakaawang mata at bahagyang nakapout ang labi nito. Kaya napabuntong hininga na lamang si Catherine. Okay baby, mabilis niyang sagot. Lumawak ang ngiti ni Jason ng sandaling iyon. At halos tumalon si Ellie sa tuwa. Bago pa man makapagsalita, ay bumalik na ang waitress dala ang kanilang pagkain. Pagkatapos magpasalamat dito, ay tahimik silang kumain. Ngunit hindi pinalampas ni Jason ang mga tingin na nakukuha niya kay Catherine.
Makalipas ang ilang oras, ay huminto si Jason sa bahay ni Catherine at binuhat ang natutulog na si Ellie hanggang sa maihiga ito sa kama. Magkasalikop ang mga braso ni Catherine. Naghihintay sa hindi niya alam. Well, anong masasabi mo sa iyong sarili? Galit na bulyaw ni Catherine kay Jason. Sinabi ko sa iyo na gusto kitang iuwi sa bahay at ito ang pinakamadaling paraan para kumbinsihin ka. Naningkit ang mga mata ni Catherine, pero parang hindi naman siya naiinis. Ang dami mong nalalamang kalokohan. Anong kalokohan, Catherine? Mahinang bulong ni Jason habang inilalapit ang bibig sa tenga ni Catherine. Mahal kita. Gusto kita. Kaya hindi ko nakikita ang problema. Isa pa, nakikita kong gusto mo rin ako. Pagkasabi noon, ay inangkin niya ang mga labi ni Catherine. Ang mapusok na halik ay naramdaman ni Catherine. May kuryenteng dumadaloy sa kanya. Nanginig ang kanyang katawan sa mga haplos ni Jason. Pagkatapos ng ilang sandali, ay naghiwalay ang kanilang mga labi at ngumiti si Jason sa kanya. Siguro nga tama ka, Jason. Bulong niya sa mahinang boses. Ngunit nang marinig ito ni Jason, ay mabilis nitong sinunggaban ang kanyang mga labi sa isang madiing halik. Alam ni Catherine na mali ito. Ito ang lalaking nagsalita sa kanya ng mga masasakit na salita. Ngunit kahit anong pilit niya, ay hindi niya magawang lumayo. Sa kabilang banda, alam ni Jason na hindi niya kaya. Si Catherine ang kahinaan niya magpakailanman. At minsan kinasuklaman niya ang sarili dahil dito. Lalong lumalim at mas naging mapusok ang mga halik. Humiwalay si Jason sa mga labi ni Catherine at hinalikan ang panga nito pababa sa balingkinitan nitong lieg. Namiss kita ng sobra, Catherine. Pakiramdam ni Catherine ay lumakas ang babala ng kanyang puso sa mga salita ni Jason. Sa hindi makontrol na kalaliman, maya-maya ay susuko na siya. Habang nakapikit sa sarap, ay bumalik siya sa realidad. Hindi nila ito magagawa. Nasa itaas si Ellie. Sa wakas ay nakipaglaban si Catherine sa kanyang loob upang pigilan ang nangyayari. Tinulak niya si Jason sa balikat. Hindi natin ito magagawa. Hindi ngayong gabi at magpakailanman. Bumagsak ang mukha ni Jason nang marinig niya ang sinabi ni Catherine na hindi magpakailanman. Minahal niya ito at ang makitang nahihirapan ito sa paggawa ng desisyon ay nasasaktan siya. Pero alam niya kailangan niyang ipaglaban ito. Lilipat pa rin kayo sa bahay, hindi ba? Ang kanyang tono ay umaasa. Ngunit si Catherine ay nag-aatubili na sumang-ayon. Oo, Jason. Kailan mo ba gusto? How about next week? Napatingin sa kanya si Catherine na nanlalaki ang mga mata. Ito ay napakaaga. Masyadong maaga. Dahang-dahang tumango ang ulo ni Catherine bilang pagsang-ayon. At pagkatapos ng ilang sandali, ay nag-aalangang sinabing okay. Buong bultahe ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jason. May trabaho ako sa umaga at ikaw din. Malapit ko na kayong makasama, Catherine. Lumapit siya ng isang hakbang at naramdaman ni Catherine ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa maliit na distansya sa pagitan nila. Iniyuko ni Jason ang kanyang ulo at ang kanyang labi ay bahagyang dumampi sa tenga ni Catherine na naging dahilan ng pagtayo ng lahat ng balahibo ni Catherine sa batok. Isang malambot na halik ang iginawad ni Jason sa pisngi ni Catherine at saka nagpaalam. Gabi na at kailangan ni Catherine na magpahinga bago magtrabaho sa umaga. Kaya sa huling sulyap sa labas ay sinara niya ang pinto at humiga sa kama. Napahinga siya ng malalim habang iniisip si Jason. Seryoso ba ito sa pagmamahal sa kanya? Kung papapasukin niya ito, magiging faithful ba ito? Dapat ba niyang sabihin dito ang totoo? Sinagot niya ang bawat tanong bago nakatulog at inalam kung ano ang dapat niyang gawin.
Si Jason ay nag-drive pa uwi. Walang tao sa bahay niya pagdating niya doon. Ang mga kasambahay ay umalis. Ilang oras na ang nakakaraan. At ang kanyang kusinero ay lumabas para sa isang dinner. Kumakalam ang kanyang tiyan. Kaya pinihit niya ang pagod niyang mga paa sa kusina. Gustong-gusto niya ang mga magagarang restaurant. At ang matataas nitong mga presyo. Ngunit hindi niya gusto ang mga bahagi. Noong kasama pa niya si Catherine noon. Pagkatapos nilang dumalo ng dinner, ay hihilahin niya ito sa kusina at iuupo sa upuan. At igagawa ito ng grilled cheese sandwich. At pagkatapos ay uupo sila ng ilang oras pagkatapos kumain at hihiga na. Pero hindi niya ngayon kasama si Catherine. Siya ay nasa kanyang bahay at nag-iisa. Pumunta siya sa ref at nagbukas ng isang bote ng beer. Makalipas ang ilang sandali, ay hinila niya ang sarili paakyat sa hagdan at humiga sa kama. May trabaho siya sa umaga at kailangan niyang matulog ng ilang oras. Dati, mahal niya ang trabaho niya. Ang sarili niya ang boss niya sa lahat ng oras. Ngunit ngayon, si Ellie ang nasa larawan. Ilalabas niya ito sa parke sa Martes. Habang si Catherine ay makikipagkita sa isang kliyente. Na-curious si Jason nang sabihin iyon ni Catherine. Ibang lalaki ba ito? Siyempre wala siyang karapatang husgahan ito. Pero ano pa man, kasal pa rin sila. Pumikit si Jason at humiga sa kama. Nakatulog siya kakaisip kay Catherine at kay Ellie. Magiging pamilya na sila sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Catherine sa loob ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga gamit ay nakaimpake sa brown na karton. Pilit pa rin pinoproseso ng kanyang ulo ang nangyayari nitong mga nakaraang linggo. Ipinasyal ni Jason si Ellie sa zoo at parke. Si Ellie ay talagang nag-e-enjoy kasama ang kanyang ama. Buong linggo itong masaya. Sa katunayang lilipat na sila ngayon sa kanyang daddy. Nilingon ni Catherine sa huling pagkakataon ang bahay, kung saan pinalaki niyang mag-isa si Ellie. Ang bahay na iyon ay napakaraming kamanghamanghang alaala at ang ilan ay hindi masyadong maganda. Siya ay sabik na umalis at lumipat kasama si Jason. Ngunit ito ay para kay Ellie. Hindi alam ni Catherine kung ano ang gagawin sa kanyang gamot, ang kanyang pang-araw-araw na dosage ng mga pampawala ng sakit ay nadagdagan. Magpapadala si Jason ng kotse para sa kanya at kay Ellie. Noong una ay tinanggihan niya ang alok nito. Kaya niyang magmaneho, pero gusto ni Jason na maging ligtas sila. Kaya umupo siya at hinintay na dumating ang sasakyan ni Jason. Kinabahan si Catherine. Isang katok sa pintuan ang nagpaalala kay Catherine na nandito na ang driver. Binuksan niya ang pinto at sa harapan niya ay nakatayo ang isang matangkad na lalaki. Ang buhok nito ay nakatago sa ilalim ng uniformeng sombrero. Hello po, ma'am. Nandito po ako para ihatid ka sa bahay ni Mr. Sanders. Ngumiti si Catherine at tinanggap ang kamay nito. Nice to meet you, Bradley. Handa na po ba kayo, ma'am? Tanong nito sa kanya na formal pa rin ang tono. Tinawag ni Catherine si Ellie at sumunod ito sa kanya. Inayos ni Jason ang paglilipat para kunin ang mga gamit ng mag-ina. Ngayon ay wala nang dala si Catherine. Ang mga gamit ay nauna nang dumating sa bahay. Nilak ni Catherine ang pinto ng bahay at sinundan si Bradley sa kotse. Nalaglag ang panga niya nang makita ang makinis na itim na limousine. Mukha itong bagong-bago na para bang walang bahid ng isang gasgas o dumi. Nilingon ni Catherine ang kanyang bahay sa huling pagkakataon bago tinulungan si Ellie na makasakay sa loob ng sasakyan. Si Jason ay nakatira sa kabilang bahagi ng bayan kung saan nakatira ang mayayaman. May pera rin naman si Catherine, ngunit hindi niya iyon pinag-aralan. Nasa kanya ang lahat ng gusto niya, kahit noong bata pa siya. Hindi siya kailanman kinulang sa pera, ngunit ipinapalagay ng mga tao na pinakasalan lang niya si Jason para sa pera. Pero hindi iyon totoo.
Dumaan sila sa lansangan na puno ng malalaking bahay. Habang lumalapit sila, ay mas lalong lumalaki ang mga ito. Alam ni Catherine kung ano ang aasahan. Matagal siyang nanirahan dito. Ngunit si Ellie na nakaupo ay ibinaba ang salamin at ang dalawang kamay ay nakahawak sa bintana habang nakatingin sa malalaking bahay. Mami, bakit hindi tayo nakatira sa mga big house na kagaya nito? Nabibighani nitong tanong kay Catherine. Bahagyang ngumiti si Catherine. Dahil mahal ang mga ito. At mas gusto kong gumastos ng pera sa aking maliit na anghel. Bahagyang napahagikik ng tawa si Ellie at malambing na humalik kay Catherine. Si Ellie ang munting manika ni Catherine na napakahalaga at inosente. Napapikit si Catherine na pinapahalagahan ang bawat sandali na kasama ang kanyang anak. Ito ay lumaki upang tanggapin ang landas na itinakda para dito. Lumaki upang maunawaan kung bakit nangyari ito sa kanya. Ngunit sa mga pagkakataong ito ay nakita at naramdaman niya kung gaano kasaya ang mga mata ng kanyang anak. At naramdaman niya ang bigat ng karamdaman ng kanyang kapalaran. Tinanong siya ni Jason kung gaano katagal siyang papayag na manatili. Ngunit bagkus na sumagot, ay nagtanong si Catherine kung gaano nito gusto katagal na siya ay manatili. At sinagot ito ni Jason ng forever. Nagkibit balikat si Catherine at sinabi, tingnan natin. Lumiwanag ang mga mata ni Jason nang sabihin niya ang salitang forever. Sinubukan ni Catherine na labanan ang mga spark. Kahit papaano ay nahalata sa kanya ang bahaging iyon. Ngunit sinubukan niyang protektahan ito. Naputol ang pag-iisip ni Catherine nang huminto ang sasakyan. Naunang lumabas ang driver at pinagbuksan sila ng pinto. Welcome home, Mrs. Sanders. Ngumiti ito ng malawak. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Ellie at naglakad habang nakatingin sa magagandang halaman. Namiss ni Catherine ang malaking gate. Namiss niya ang malaking fountain at mahabang daan patungo sa front door. Huminga siya ng malalim at tuluyang lumabas ng sasakyan. Tumingin siya sa malaking pasukan at bumulong sa sarili. Ang aking tahanan. Ang aming tahanan. There's not much to do. Thank you guys for listening and watching. All I can is thinking about you. Not the